ang iyong pinagpapraktisan ay doon ka gagaling. Kaya kung ang pinapractice mo sa buhay mo ay hindi mga bagay na makadiyos, ano po yan, masasanay ka rin sa mga hindi makadiyos na pamumuhay at doon sa pagsasalita mo. Mapansin po ninyo ngayon ang mga kabataan, mga bastos ang karamihan, mga mura dito, mura doon. So, ano po yan? Nasa practice po yan. Mula sa magulang, sa bahay, nadidinig sa tatay, sa nanay, murahan dito, murahan doon. So, yun po ay natututunan. Tapos, maglalaro, kabataan, ganon din, mura dito, mura din doon. Kaya, yung pong pagsasalita ng masama ay naging practice, kaya naging bahagi na ng buhay nila. At hindi po yan dapat, bilang mga Kristiyano po tayo, dapat iba po ang i-impluwensya sa atin. Ang impluwensya sa atin ay buhay na makadiyos, ang Bible, at maniwala po kayo, ang buhay natin ay gagamitin ng Panginoon para umimpluwensya tayo sa iba. So, lagi niyong tandaan yan, kahit sa ating personal na buhay, pag pinag-aralan mo ay tanghaling gising, hindi ka uunlad. Pag pinag-aralan mo ay lagi magreklamo, pag kay inuutusan, hindi unlad ang buhay mo. You will never be acquainted sa ibang mga tao at hindi ka hindi ka makakausad sa buhay kasi pagtamad ang tao ay patungo yan sa kahirapan. So, kaya nga, yan po'y principle ng Bible, kaunting tulog, kaunting halukip-kip, sabi niya, ang iyong kahirapan ay darating sa iyo. Kaya pinagpapala ng Diyos ang sabi, ang kamay ng masipag. Amen? So, what you practice, you will be good at it. Kung ano ang pagsanayan mo, gagaling ka doon. Kaya, i-practice ninyo yung mga bagay na magpapaunlad ng inyong karakter, ng inyong espiritualidad, at yung ugali na kayo ay yayaman. Amen? Kayo uunlad sa buhay. Kaya nga, lagi yung tatandaan, ang tamang pundasyon ay ang Bible. Ang Bible principle. Kaya nga, doon muna tayo masanay. Kasi, paano kang masasanay kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpipray. So, yun muna ang basic. Sa umaga kasi, anong unang ginagawa ng tao? Di ba? Pagka gumising ay sisipilyo, kaya naghihilamos, tapos maliligo. So, those are basic na hindi pwedeng hindi gawin kung ikay nasa civilized na lugar o ikaw ay isang sibilisado, tatrabaho ka. Siyempre, yung mga basic sa umaga, gagawin mo yan. Kaya sa spiritualidad naman, ay yung basic ay basa ka ng Bible. Pagkatapos ay mag-pray ka. Pagkatapos, join the kapatiran, join the cell group. Kasi, sabi nga ni Solomon, kung sinong kasama, sabihin mo kung sinong kasama mo, sasabihin ko kung sino ka. So, nakikilala, yung may impluwensya sa iyo, siyempre, kung yun ang lagi mong kasama, yun ang impluwensya sa iyo. Not unless na sila ang impluwensyahan mo sa Panginoon. Amen? Pero, kailangan maging malakas ka. So ngayon po ay that is my introduction, just to review yung mga nakaraan po naming itinuro sa umaga. So always remember the basic. Ang basic para ikaw ay lumago sa iyong buhay Kristiyano, magbasa ng Bible. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi po na babago yung
laman ng isip mo. Sabi sa Romans 12:2, anong tawag diyan? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Hindi ka mababago pag hindi na bago yung una yung laman ng utak mo, ng isip mo. Kasi maraming samot-sari yan nandyan. Kaya kinakailangan baguhin yan, itama yan, at magsisimula ka sa Bible. So, pagka nagbasa ka ng Bible, naririnyo na yung mga lumang nakalagay sa isip mo, kaya tayo nagkakaroon ng transformation. Kaya dapat tayo, lalo na sa mga tatay, tinuturo ko sa mga tatay, ituro ang salita ng Diyos sa ating mga anak. Una, to love God with all their hearts. Tapos, pangalawa, ituro mo yung 10 utos na huwag magkakaroon na ibang Diyos maliban sa Panginoon, sa Diyos sa langit. Huwag gagawa ng rebulto ng mga imahen, huwag sasambahin. Tapos, huwag gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Tapos, ay igagalang mo araw ng pamamahinga. Those are basics of relationship sa Diyos. Para maging masunurin ang mga bata sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Tapos, hindi may panlima, tungkol sa pamilya, sabi doon, igalang mo, honor your father and your mother. Galang mo ang iyong ama't ina, tapos ito yung may pangakong utos, sabi niya, hahaba ang buhay mo, ikaw'y pagpapalain. Kaya yung mga suwail sa magulang, na mga bata, hindi mapagmahal sa magulang, ay hindi po yun na be-bless ng Panginoon. At kung mabliss man siya sa isang bagay na pwedeng matutunan ng lahat, magkaroon siya ng finances, pero alam po nyo, hindi po yan magandang buhay. So, relationship sa parents. Kaya mahalin niyo yung mga magulang niyo. Kasi yan po ang Diyos sa langit, ang ating model. Kaya siya, gusto niya tawagin natin siyang Father, Ama. Para maintindihan ninyo, yung tatay nyo dapat ding mahalin ninyo, tigalang, saka inanay nyo. And then the rest, from 6 to 10, ay yun po naman ay tungkol sa relationship with other people. Kaya in Ten Commandments, it's about relationship. Relationship sa Diyos, relationship sa pamilya, and relationship sa ibang tao. Kaya lang na-disregard yan na marami. Kaya mga bata, lumalaki, Kristiyano, pero hindi sila nasasanay na gawin yung dapat gawin kasi walang guide Ang guide natin sa kalooban ng Diyos ay yung kanyang utos, siyempre. Pagka yung gusto kong gawin ng aking anak na mangyari sa kanila, sinasabi ko, gawin mo ito, gawin mo yon. So, yun ang gusto kong mangyari sa kanila. So, kaya nga, ang kalooban ng Diyos, yung mga utos niya, yun ang gusto niya. Kaya gusto niyang pagpalain ka, pero it will not come without a price. Siyempre, susunod ka muna sa Panginoon, mamalin mo magulang mo, at pagka nagawa mo yung dalawa, mas madali ng mahalin ng ibang tao. So, una Diyos, sabi natin, una Panginoon, taas ang kamay. Una Panginoon, tapos pamilya, o ibang tao. Amen? Tatandaan niyo yun, ha? Panginoon, seek God first, love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So, pagkatapos, honor your father and your mother, and then love other people. Tatlo yun. Kaya, magkakaroon tayo ng lipunang maayos, magkakaroon tayo ng lipunan na tahimik. Amen.
Sabi doon, huwag kang papatay. Sa pang-6, di ba? Alam ba ninyo yung 10 Commandments? Bigyan ko sa 100. Sino ang gustong magkaroon sa 100? Sino ang gustong mag-recite ng 10 Commandments dito? Walang babasahin. Wala ano. So, medyo iwan pa tayo mga bata. Iwan na iwan tayo sa sa basic ng Bible. Kaya, nais ko na bumalik tayo doon sa pasimula na ating pag-aralan ng tungkol sa Panginoon Diyos na sinasamba natin about Jesus Christ and the Holy Spirit, our Father in Heaven, tapos learn and memorize the 10 Commandments. The rest, mas madali na po yun. That will help our moral, anong tawag dyan? Yung moral influence ng godly influence natin ang siyang magdidikta sa atin pong ugali, buhay bilang tayo mga Kristiyano. Kasi ngayon, ang daming panahon sa Facebook, chismis dito, marites doon, ay ibang tao, pero walang panahon sa Bible. Kaya, read your Bible. Sabi sa awit, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Kaya pag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nagpipray, those are basic. Hindi ka lalago sa spiritual mo. At yan ang dahilan kung bakit tayo ngayon, hindi lumalago ang karamihan. Nasabi lang na tayo mga Kristiyano. Okay, para ating maano yan, matandaan, sumabay kayo sa aking awit. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Tumayo nga kayo, tayo para pakatatamad natin Palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Lahat tayo read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day, read your Bible. Okay, ready? Sing. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Amen. Palapakan niyo sarili niyo. Amen. Hallelujah. Okay, punta po tayo. Thank you. Marami akong gustong sabihin. Tinetesting ko lang kung anong level po natin. Sa susunod, bibigyan ko ng 200 yung makakabisa ng 10 Commandments. Amen? Amen. Tapos sa susunod, bibigyan ko ulit ng 200 yung makakapag-invite ng 3. Okay, yun. Andayan yung pera. Okay, ngayon, pupunta tayo sa ating mensahe ngayon. Maikli lang po ito. Pero ito po it's about current events. At saka yung atin po related doon sa atin pong team bilang church, yung each one bring one. Yan po huwag natin kakalimutan. Yan po ang ating team. Bawat isa magdala ng isa. It will be our conclusion to this message. So, pero sa 2 Timothy po, 2 Timothy 3, 1-5. Basahin natin. Sabi po dyan, dapat mo malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan.
Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim, sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y nagkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So, yan ay basahin ninyo ulit-ulit, Yan ay patungkol sa mga hindi Kristiyano at sa mga Kristiyano. Ngayon, ang punto, ito ay magiging tanda ng huling araw. Bago magbalik ang ating Panginoon, ito ang makikita natin. At marami na po dyan ay atin pong nakikita na sa ating lipunan sa mga bansa. Kaya ngayon, ay ang mga bansa naglalaban-laban, nagigiyera-giyera dahil lang po doon sa mga ugali ng tao na sinabi po diyan na mangyayari sa huling araw. So kaya nga these are the influence of worldly ungodly saka yung worldly life ng mga tao. Yan po impluwensya ng buhay na makamundo, yung buhay na hiwalay sa Diyos. At kung tayo naman ay naging Kristiyano, na-impluwensya na din tayo nung sanlibutan, nung mga buhay na hindi makadiyos. So, I always reminded, yung pong mga tatay, kasi po, ngayon, kaya ako hindi sa kabataan nagsasalita, sa mga tatay po ako nagkukonsentrate ngayon sa mga adults. At ang akin pong ichina-challenge sa kanila, let every father know, understand na sila po'y tinawag ng mga pastor. Lahat ng tatay, tinawag yan ng mga pastor. Kung hindi man sa ganitong iglesia, they were trusted with their family. Sila'y pinagtiwalaan ng Diyos ng pamilya. Sabi niya, go multiply, replenish the earth. Tapos, ang sabi sa Israel, ituro mo na mahalin ng mga anak ang kanilang Diyos ng buong puso, buong lakas at pag-iisip. At pagkatapos, ito ay pag-aralan ang salita ng Diyos sa mga tahanan. So, who will be the pastor? Who will be the leader? Ay di po mga tatay. Mga tatay. Amen? Ang first church po, hindi ito. Ang first church po ay bahay, tahanan. So, ang unang pastor po, hindi kagaya namin sa ganito na congregation, kung hindi yung tatay doon sa kanilang pamilya. Because he is the head of the family. And therefore, responsable po tayo, mga tatay, kung kayo magiging tatay na kayo po'y maging pastor ng inyong pamilya. Kaya nga, ini-encourage na magkaroon ng devotion ang pamilya na naglilid yung tatay ng prayer. At least, bago matulog, or pwede magsimula once a week, siguro Sabado ng gabi, so hanggang sa mga bata ay matuto. Amen? So, ang unang iglesia ay tahanan. Kaya nga, mahalaga po itong yan yung sa Timothy na yan, na maintindihan yon, ang masasamang ugali na nakalista dyan, na nadidevelop dahilan sa impluensya ng demonyo sa buhay ng mga tao. Amen? So ngayon, pupunta ako sa mundo naman, the spread of ungodly influence in the world. Ito yung aking gagawing unang punto. Current events.
sexual immorality is ravaging the world at present. Dito po, alimbawa, sa Laguna, among all the towns in Laguna, ang bayan po ng Binyan, ang pinakamaraming nabuntis na minor de edad. Alam ba ninyo po yon? Dito sa ating bayan, sa Laguna, among all the towns in Laguna, pinakamarami dito ang nabuntis na mga kabataan. Minor de edad. Minor de edad. Sinasabi. Pag sabihin ng minor de edad, below 18. Buntis na. 12, 13, 14. Kaya marami po dito sa atin ang mga nagkalat na bata. Kasi nga, walang kakayahan, wala sa edad, wala sa tamang training, nanganak na. Ayun. Amen? Kaya nga, ito sinasabi ko sa inyo, kasi pagka kayo ay namali ng buhay, hindi masayang mabuhay. Pag lagi kang walang pera, lagi kang nangihingi, lagi kang dilihensya, nag-anak ka, pulubi rin yung magiging anak mo, napakahirap ng buhay. Walang kabuhay-buhay. Amen? Sabihin mo rin sa iyong katabi, ang taong walang pera, wala kabuhay-buhay. Kaya, napansin ba ninyo, pag wala tayong pera, wala kang buhay-buhay? Wala kang mapuntahan. Gusto mong kumain, wala kang maikain. Kaya wala kang buhay-buhay. Ngayon, bakit nangyayari po yon? Kasi nga, tayo ay hindi nakapaghanda, hindi tayo naturuan, hindi tayo na-guide. At kung na-guide man tayo, hindi natin sinunod yung mga aral ng magulang natin, ng simbahan, yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, na parito si Satanas para tayo nakawan. Nakawan ng alin? Nakawan ng magagandang bagay na gustong gawin ng Diyos sa atin. Sabi niya, nakawan, pumatay at pumuksa. Hanggang mapuksa ka, maghirap ka, hindi maranasan yung blessing ng Panginoon dahil sa katigasan mo ng ulo. Pero sabi doon sa pangalawang paragraph, ang sabi doon ay, but I came that you might have life and have it more abundantly. Pero ako'y naparito para kayo bigyan ko ng buhay at buhay na masagana at ganap. Makita pa ninyo yan? Yung una, trabaho ng demonyo yan. Para maghirap ka at ikaw ay manakawan ng demonyo ng lahat ng mga blessing na gustong ibigay sa inang Diyos para kay mamuhay ng sagana. Mga maling desisyon sa buhay, mga hindi tamang impluensya sa buhay natin, o kaya wrong timing, nung pag-aasawa, hindi pa handa, hindi pa marunong kumita, nag-asawa na, parehong walang alam, o di papahirapan ng tatay at saka nanay, kawawa yung tatay. Matanda na apo pa rin sa kanya pa rin. Kaya dapat tayo ay hindi ganon. Kasi walang kabuhay-buhay. There is no meaning. Walang meaning ang buhay. Ang Diyos ang gusto, maging masagana ang buhay natin. Pero hindi yan dadating na wala tayong gagawin. Amen? Sino pong buhay dito? Okay. Kailangan tayo siguro mag-retreat, malungkot kayo. So, una, sa current events po, the United States has confirmed that all countries in the world, in order to establish good relations with great powers, must accept same-sex marriage.
lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kung ano daw, sabi ng Amerika, para daw tayo matanggap sa komunidad ng mundo, dapat daw tayo ay tatanggapin ng bansa yung same-sex marriage. Ibig sabihin, pwede magpakasal yung lalaki, babae, babae. O yun. So, mas mabuti ay yung bakla at saka yung tomboy magkasal. O yun, at least lalaki, babae yun. Pero yung lalaki sa lalaki, babae sa lalaki, babae, babae, ay yun. Yun ang ginagamit ngayon ng mga bansa yung because of secular humanism. At tapos, ang sabi dito, there are currently 34 countries where same-sex marriage is legal na. 34 na bansa na legal na kinakasal yung parehong lalaki at parehong babae. Sabi dyan, Andorra country, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Colombo. So, ayun, yung basahin nyo na lang. Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States of America, and Uruguay. Salamat dito, hindi pa yan pasado. Pero ngayon, isinusulong yan ng mga makasugi bill sa sa Congress. So, number 2, So, ibig sabihin, 34 na bansa na ang naiimpluwensya ng hindi makadiyos na impluwensya na ang layunin ay sirain ang prinsipyo o ang disenyo ng pamilya. Kasi ang disenyo ng Diyos sa pamilya, lalaki, babae. Para manganak, magpadami. At para yung mga anak, turuan ng paglilingkod sa Diyos para pagtanda, mamatay, ay sa langit pupunta. Ang pupunuin natin ay langit. Amen? Papaano? Nadadaming tao, papaanong kakalat? Ang lalaki, babae ba magbubuntis? Ang babae ba ay, yung lalaki magbubuntis ba? Babae magbubuntis ba yan? Hindi. Kaya, disenyo po yan para sirain ang pamilya. Yung disenyo ng pamilya ng Diyos na God had designed human being to have family. Lalaki, babae, manganganak yan. Pero lalaki, babae, hindi manganganak. So sa demonyo po yun. Amen? Na ang purpose ay sirain ang disenyo ng Diyos sa pamilya. Ngayon, number 2. Germany has just signed the law that declares that there is no more incest. That is to say, brother and sister can get married, mom and son, dad and daughter. Isipin po ninyo, yung incest, yung mga magkakamag-anak, magkakapamilya, pwede na magpakasal. So, yan po ay against Bible principle, Bible law, against yan sa batas ng Bible. Kung magkakasundo, yung anak at saka yung nanay, pwede mag-asawa, magpinsan, magkapatid, masisira. Alam po ba niyo kung bakit? Yung moralidad ay madidisgrasya lalo. Tapos, yung sistema ng pamilya po, kasi kaya po bawal, kung kayo po ay nagre-research, kaya bawal po yung mga malalapit na kamag-anak na mag-asawa sa Bible. Kasi po, humihina po yung, anong tawag dyan? May tawag sila doon. Yung lahi, paikli ng paikli ang buhay, hindi strong. Kaya sa mga hayop po, sa mga leon, may nature sila. Pagka ang mga leon pinagsama-sama mo na magkakaisang lahi, mahihina yung kanilang mga anak. Mahihina, maikli buhay. Pero kaya po, yung pinalalayas, yung lalaking leon, naghahanap na ibang teritoryo, ibang lahi, yung kanila maging kamit doon para yung kanila pong, yung kanila mga anak
magiging strong. Kaya sa Bible po, yun dahilan kung bakit nalipol ang lahi ni Paraon. Ang dahilan po, yun yung kanilang ginagawa. Mga magkakapatid, asawa, pinsan-pinsan, kaya nawala yung lahi ni Paraon, naubos. So, tsaka po, sa isip ng tao, yung normal na tao, isipin mo, kapatid mo, magiging asawa mo. Napakasama. So ngayon, number 3, the city of Miami, sa Florida po ito, is now proclaimed the city of purchase of public sex. That means on the way to church, at the mosque, at the market, at the football field, if you need sex, you can enjoy it at any time without any problem. Legal na. Kung ikay pupunta simbahan, gusto mo muna mag-sex, mayroon kang makukuha. O saan mang mga lugar, free na. Kaya nga, yung immorality, yung sexual immorality, napakababa na. Sa Vietnam, ganyan yan. Sa Thailand, ganyan din. So, kaya nga, tayo po'y nasa huli ng panahon ng mundo. Deteriorated na ang impluensya ng karamihan dito sa atin, sa mundo natin. Tapos, number 4, Canada has allowed bestiality, sex with animals. Yung makikipag-sex yung babae doon sa aso. Ano na sa kanya yun? Hindi na po yun. Nakikita niyo sa YouTube yun eh. Marami ngayon, makikita ninyo yan. Nakikipag-mate yung babae sa aso, tuwan-tuwa. So, mga demonic na yan, mga demonic influence po yan. So, in Spain naman, number 5, in Spain, pornographic films are allowed in high school and universities. Yeah, yun daw pong pornographic, yung mga hubo, yung mga sexual sin, para daw i-educate sila kung ano ang kanilang mararanasan. Ginagamit nila yun, pinapalabas. Ganon din sa Canada, mayroong mga eskwela na ganon para maintindihan daw nila kung ano ang dapat na gawin. So, kaya nga, ang unang school po talaga, hindi ang eskwelahan. Ang unang school, bahay natin. Tatay natin, ang unang textbook dapat na natututunan ng ating mga anak ay Bible. Amen. Sino pong buhay? So, ang unang textbook natin, Bible. Ang unang topic is about loving God. It's about God and loving God with all your heart. And then, the second topic is about, kalooban ng Panginoon, His laws, na sundin mo, hindi para pahirapan na tayo ng kasusunod, kung hindi isaayos yung buhay natin. Tingnan ninyo, i-violate ninyo, huwag kang papatay, di patay ng patay ang tao. I-violate ninyo, huwag kang magnanakaw, ay di nakaw ng nakaw ang tao. I-violate ninyo, huwag kang mangangalo niya, ay di kabit dito, kabit doon ang mangyayari. So, ang batas po ay ginawa para tayo'y ingatan at tayo ay gabayan sa tamang buhay. Kaya sa panig po na sumusunod, ibinibless sila ng Panginoon. Sa panig naman na sumusuway, ang consequence na masama ang mangyayari sa kanila. Ganun lang kasimple po yon. That's why obedience is very important na matutunan, lalo na ng mga naging Kristiyano na hindi lang tayo naging Kristiyano sa utak, hindi tayo dapat bilang Kristiyano sumusunod tayo sa mga batas at mga alituntunin na prinsipyo ng langit. Amen? Amen! Okay, so palakpakan muna natin ang Panginoon. Aral muna tayo. Tapos, number 6, Kaya, dapat kung nanto kayo, nanay, tatay kayo, ang unang school at ang unang teacher ay
bahay nyo at ikaw ang unang teacher, mga magulang. Ang unang textbook, Bible, ang unang lesson, topic, it's about God, true God. At pagkatapos ay pag-ibig sa Panginoon ng buong puso, at yung ibang tao, madali na yung ibigin. So, number 6, the authorization of the prostitution of minors is given. Mark Luker state that any young girl at the age of 10 feels sexual pleasure. No one should defend her to find out how his body works. Isipin niyo yan, 10 taong gulang tuturuan mo na ng mga sex na ano. Kaya makita niyo diyan, dito lang. Kaya ako laging na ano diyan nagagalit diyan sa gabi diyan, nakaupo diyan sa tapat. Mga bata naghahalikan. Gahalikan sila. Ako naman, pag nakita kong gayon, lumalabas ako at ako'y naglalakad ro sa kanilang harapan at gahalikan sila, nakaganyan ako. Gugulat. So sabi ko, wala ba kayong mga magulang? Ang babata pa nyo, naghahalikan na kayo sa kalsada. So, ano po yun? Deterioration ng family yun. Kaya dapat po, mga anak natin, kung kayo'y mga tatay, nanay, at kayo mga kabataan, ay mag-iimpluwensya tayo, hindi sa ganoon. So, sabihin mo sa iyong katabi, umayos tayo. Sabihin sa katabi, umayos tayo. Umayos ka. Amen? Okay. Number 7, Finally, the USA allowed the satanic churches, the satanic churches to be opened publicly. Dear brothers and sisters, the end is near. The departure in glory is approaching. People are being distracted, and the devil wants to drag the maximum number of souls with him in order to remove them from divine mercy. Let's be careful. Tingnan nyo sa YouTube po, yung satanic religion. Abay, ngayon, open ngayon, nagrarally sila. Tapos, puro sungay na ganyan. Sipin nyo nung araw ay kinatatakutan yon. Ngayon din, nagiging rally na yon. In the cover of Humanist, yung makataong lahat ay pwede. Pwede. No, ako'y nasa San Francisco, mayroong kapiestahan ang mga homosexual. Kasama sila. May mga sungay, tapos alalaki ng katawa, mga tato, naghahalikan doon sa kalsada, ang bihis, walang brief, butas yung dalawang doon sa puwitan niya, kita yung dalawang puwit, yung ganon. Walang brief Tapos naghahalikan sila. Tapos mga naglasing doon, habang sila lasing, sigaw dito, sigaw doon. Kaya sabi ko, nako po, pagka gano'n ang mundo, parang it is not a better place. So, anyway, yan po yung situation. Kaya nga, ang dahilan po niyan, because we failed. Atin pong nabigo tayo, naturuan ang ating mga anak ng basic. At yan po ay ang tungkol sa Diyos at ang pag-ibig sa Panginoon. Amen. So, ulitin ko ang first church dapat ay ating tahanan. At ang first teacher, nanay o tatay. At ang unang textbook, Bible. Ang unang topic, it's about God, the sovereign God who created heaven and earth. At pangalawa ay yung mahalin siya ng buong puso. Okay, so, anyway, as a Christian,
apostasy, it was prophesied in the Bible that apostasy will be the sign for the believers in the last days. Ito po naman, mga sign naman sa mga mananampalataya sa huling araw. Yun nauna, yan ay mga example sa current events na ganito na ang sitwasyon ng mundo ngayon. And we need to be aware para as a Christian, alam natin saan ka tatayo, ano ang i-develop na buhay mo. Sabi dito, apostasy will be the sign for believers in the last days. There will come a time when mankind will love 5 things and forget 5 things. 5. Iibigin ng mga tao ang 5 bagay at kanilang kalilimutan ang 5 bagay din na mahahalaga. Sa Matthew 24, 12, 14 as a background at sa Peter, 2 Peter 3, 3, 4. First ba, second? Okay, sabi niya, sa huling panahon, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. So, ibig sabihin, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ang salitang pag-ibig sa Diyos ay lalamig kung ikaw ay Kristiyano. Bakit? Dahilan sa pagsagana ng katampalasanan. Ang kasama ay lalaganap, kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. O tuloy. Hanggang 14 yan, hanggang 14. Tapos, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas siyang maliligtas at ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makaring nito at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. So, yung una, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Talking about Christians sa kanilang relationship sa Diyos. Pagkatapos, binigyan ng diin dyan na yung those who will endure hanggang sa wakas ang maligtas sa sistema ng mundong ito. At pagkatapos, yung solution na dapat tayo mga Kristiyano, tayo maging part ng solution. Ano yung solution? Bahagi tayo ng mga tao na mag-share ng mabuting balita to counter yung impluensya ng mundo, ng masamang kapaligiran, ng masamang impluensya ng mundo sa buhay ng maraming mga tao, sapagkat tayo po ay mga Kristiyano. And therefore, our life should be an influence for good, para sa ikabubuti, para sa Panginoon, impluensya tayo para sa Diyos. Kaya nga, it's one, bring one nga eh. Kaya pagka po tayo nakapagdala na isang tao sa Panginoon, alam po nyo nangyayari, nababawasan ang kaharian ng demonyo. Ang lakas ng demonyo, nababawasan sila. Pagka naman ang demonyo nakakuha sa atin, nababawasan mo ang impluensya natin ng isa. Kaya, each one, bring one. Maging part tayo ng solution. Whatever your position, anuman ang iyong kalagayan, estudyante ka, empleyado ka, o anuman ang kalagayan mo, laging tandaan nyo na tayo'y tinawag ng Panginoon upang tayo imumpluwensya, magamit niya tayo para kunin ang mga tao sa kaharian ng demonyo at ilipat sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. So, pagkatapos, yung 1 Peter 3, 3, 4. 2 Peter yata ito. 2 Peter 3, 3, 4. Sabi niya, at yung ganda eh, huwag maging hindi yan. 2 Peter. 2 Peter 3, 3 and 4. Okay, sabi diyan, una sa lahat, dapat niyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Tapos sasabihin nila si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya?
namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likain ang mundong ito. Sa 4, sasabihin nila si Kristo'y, hindi na, 3 and 4 lang ano. So lilibakin yung ating pananampalataya. Tagal-tagal na sinasabi mo, wala pa rin nangyayari. Kaya lang, ang Panginoon daw ay mapagpahinuhod. At sabi niya, siya pinagpapaliban niya sapagkat hindi niya nais na sino may mapahamak kundi ang lahat ay magsisi. So ibig sabihin, dahil sa pag-ibig pa ng Diyos doon sa mga iba, hindi pa nangyayari ang pagbabalik niya. Kaya anong dapat nating gawin? Bago mangyari daw yon, ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa bilang patotoo sa Panginoon at kung magkagayon darating ang katapusan. So ngayon, number 1, ito yung limang iibigin nila at limang lilimutin. Never forget this important message. Ang sabi diyan, they will love the enjoyment of this world and forget the day of judgment. Lagi yung tandaan, kahit na kayo'y poging-pogi, magandang-maganda ngayon, malakas na malakas kayo, always remember na huwag niyong kalimutan, natatanda kayo, mamamatay tayo, gaano man kahaba buhay nyo, mamamatay tayo, at ang final is the day of judgment. As it is appointed, sabi sa Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, after that the judgment. Whatever success yung nakuha natin sa buhay natin sa mundong ito, always remember, tatanda ka at ikaw ay, pag tumanda, ano susunod? Mamamatay. Sabi natin, mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Appointed yan eh. As it is appointed unto man once to die, Hebrews 9:27. Sabi niya, after that, the judgment. Tapos doon sa Matthew 24:37-39, yung panahon ni Noe, nagsasaya sila, nag-aasawa sila, kumakain, and they always fellowship to get married. Pero hindi nila namalayan na ang paghatol ay malapit na. Ginunaw, ayun, nangawala, napahamak. Ganon din doon sa 12:16-21. So, ngayon, ang punto po, mamahalin ng tao ang enjoyment sa buhay, sa libutan, pero kakalimutan nila na minsan isang araw ay mayroong paghuhukom. So, laging tandaan niyo, enjoy life. Yan ay bahagi yan ng buhay. Kaya tayo gusto natin magkaroon tayo ng umunlad tayo, magkaroon tayong pera, bahay. Hindi masama yun. Enjoy. But never, lilimutin nyo, huwag nyo ipapalit. Yumaman lang kayo, mawala kayo sa Diyos. Malimutan nyo kay Kristiyano. Puro enjoy na lang. At nawala yung inyong init sa Panginoon. Never na ipalit ninyo yung kasaganaan sa buhay na walang hanggan. Pwede naman yung pagsamahin. Yung kasaganaan mo, gamitin mo para sa Panginoon. Number 2, they will love money and forget the day of accountability of how they acquired and spent the money. So, sabi, mga mayayaman, di ba? Sa 5:1 entry ng Santiago, ay ilagay mo nga dyan, 5:3. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos ng Panginoong Hesus, pinaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping iniran ng Diyos nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumadanas. Santiago ba yan? Asa na nga ba yun? James 5:1 and 3. 5. Ayun, 5:1 and 3.
Sabi yan, dapat niyong malaman, pakinggan ninyo, ito, kayong mayayaman, tumangis kayo, umagulgol dahil sa mga kapigatian darating sa inyo. Tuloy. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanira insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak, ang kalawang ding iyon ay magiging katibayan laban sa inyo, parang apoy na tutupok sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. So always take note, ang buhay natin sa ngayon, tayo nag-iipon ng mga bagay para sa langit. Kasi hindi man tayo taga rito eh. Ang totoong buhay natin, langit. Amen? Ang totoong buhay po natin, langit. Ito hanggang 100 taon, lumampas ka man na 100 taon, hindi na rin maganda mabuhay. Kasi hindi ka na makalasa ng pagkain, wala ka na mapunta, masakit na yung tuhod, binubuhat ka, pinakakain ka na lang. Kaya dadating ang panahon, mas madali pa mamatay kaysa sa mabuhay. Kasi nga, hindi tayo taga rito. Kaya huwag niyo ipagpapalit ang langit sa mga pansamantala lang. Gamitin niyo yung pansamantala para tayo makapag-ipon ng kayamanan sa langit. Your time, your talent, your resources, share it, use it for the Lord's work. At ibibless tayo lagi ng Panginoon. Okay, number 3, they will fear things that are created and forget the Creator. Katatakutan nila yung mga nilikha at kanilang kakalimutan ang lumikha. So, natakot sa tao, natakot sa mga ginawa ng tao, pero hindi natakot sa Diyos. So kaya yung mga Diyos-Diyusan, yung mga takot natin sa mga tao, ay huwag ninyong kakalimutan na sa Diyos tayo dapat na matakot. Doon sa lumikha ng langit lupa. Kaya nga, sabi nga, ay pag ang Panginoon nasa iyo, sinong laban sa atin? Number 4, sabi niya, ito ang kanilang iibigin. They will love beautiful mansions and forget their graves. O yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Maganda magkaroon ng bahay, pero wag din ninyo lilimutin na minsan isang araw, ang magiging bahay ninyo ay yung 1 metro na lang at saka 1-2 metro na lang. 3 metro lang. Yung iyong libingan. So kahit anong ganda mo, si Henry C., na may-ari ng SM, o yun, nakalibing na, ang bahay lang niya, yung ganun lang. Yung ataol niya, yung libigan niya, 3 metro lang. So, never forget, kahit kayo nasa mansion, if God will give you that opportunity na kayo'y pagpalain, at yan ang panalangin ko rin, pagpalain tayong lahat. Pero never na limutin ninyo na minsan isang araw tayo pupunta sa sa libingan. Number 5, they will love sins and forget to seek God's forgiveness. Sabi niya, magiging masaya silang gawin ang kasalanan at kalilimutan nila na hanapin ang kapatawaran ng Panginoon. Because they were so full na drown sila ng everything is taken care of, nawala yung fear na sa Panginoon, kaya hindi na sila natatakot sa Diyos. Pero sabi sa 55:6 ng Isaiah ay hanapin mo ang Panginoon hanggat siya'y masusumpungan. Tumawag ka sa Kanya hanggat siya'y malapit at lisanin ng masama ang kanyang masamang lakad at sila'y patatawarin ng Panginoon. Matthew 6:33, ang sabi doon, ayan sabi diyan, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit. Yung sumunod yan, lisanin ng masama ang kanyang masamang lakad, mamuhay siya ayon sa kanyang sa kalooban ng Diyos, pag-arian siya ng Diyos, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ano pala, 6:33 pala. Seek first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. So, hindi po naghihirap ang isang masunurin sa Panginoon. Pag prioridad natin ang Diyos, may kayamanan tayo sa langit, at tayo'y masagana dito sa lupa. Yun ang kalooban ng Panginoon. So, 5 bagay, huwag niyong kalilimutan. Ano? Merong panahon ng paghuhukom. Merong panahon na magsusuli tayo ng lahat ng ating ginawa. Merong panahon na tayo'y ililibing, at merong panahon na huli na ang lahat. Kahit tumawag ka pa, huli na ang lahat. Sa panahon ni Noe, maraming tao habang nalulunod, tumatawag sa Diyos, pero it's too late. Sarado na yung daong. Kaya hanapin mo ang Panginoon hanggat masusumpungan mo siya, tumawag ka sa Kanya hanggat siya'y malapit. Lisanin na masama ang kanyang lakad at siya'y patatawarin ng Panginoon. So, ang payo, huwag nating mahalin ang sanlibutan. Labanan po natin yan. Pamuhayan lang natin ang tama. 1 John 2:15 and 17. Huwag nating mamahalin ang sanlibutan sapagkat ang sanlibutan ay hindi po, lagyan mo, tuloy. Hindi po yan, lagay mo yung verse, hindi yan, mananatili. Sabi diyan, wala na. Ayun. Ba't ayaw lumabas doon? Sabi dito, huwag niyo ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Tapos, ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, nasa ng mga mata, pagmamalaki sa mundong ito, pride of life yan, ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Nawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan pa man. Pansin niyo dyan? Sabi niya, He who doeth the will of God shall abide forever. Lahat lilipas yan. But never forget na minsan isang araw matatapos ang buhay na pansamantala. Whether it is good, whether it is evil, matatapos yan. At ang mga tumama ay yung mga natama ang buhay, naintindihan na ang purpose ng Diyos, sa langit siyempre yan. At yung hindi, doon sa impyerno. Walang tao na hindi naglingkod sa Diyos ng tama ang pupunta sa langit. Okay, so what is our conclusion? Our focus as followers and disciples of Jesus must be to live righteously and win more souls. Sabi nga dyan sa King James Version, the fruit of the righteous is a tree of life. So mahalaga na mamuhay tayo ng matuwid. At ang matuwid na pamumuhay, yung sumusunod siyempre, doon sa kalooban ng Panginoon. Ano ang kalooban ng Panginoon? Ay di mga utos niya. Mamahalin mo ang Diyos ng una sa lahat. Huwag magkakaroon ng mga ribulto o gagalang ang magulang. So on, so forth. Marami yan. At tayo ay ibibless. Babasahin ninyo yung 28 ng Deuteronomy. Ibibless niya tayo. In chapter 6, simula sa 3 ng Deuteronomy, pagpapalain kayo, mga anak. Amen. So, ang ibig sabihin po ay meron tayong dapat na focus. Ano ang ating focus? TikTok, Facebook, but never na tayo nakagawa ng impluensya para sa ating Diyos, para sa ating church, at sa ating buhay bilang mga Kristiyano. As a Christian, our mission is to influence and win the world for Jesus Christ. That is the bottom line. Yan yung pinaka-bottom line nito. Kaya nagtatagal pa ang pagbabalik ng Panginoon
Kasi nga po, kailangan pa po niyang mahanap ang dapat hanapin. The mission of Jesus Christ is in 1910 ng Luke. Sabi niya, He came to seek and to save that which was lost. So, sa Hebrew, chapter 12, verse 2, sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Our focus should be Jesus Christ. And our life must be committed sa mandato ng Panginoon. Mamuhay ka ng matuwid para kay magkaroon ng karapatan sa kahoy ng buhay. Ang ibig po sabihin dyan, for us to live forever sa langit kasama ang Diyos. At pagkatapos, habang tayo nandirito sa lupa, ang sabi po dyan, He who wins souls is wise. Lagay mo nga doon sa ayun looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Proverbs 11:30, sabi niya, the fruit of the righteous is a tree of life, and the wise, sabi niya, he who wins souls is wise. Alam po ba ninyo, maganda magkaroon tayo ng diploma, mga certificate ng achievement natin, mga diploma na natapos tayo sa ganong ganito. Pero alam po ba ninyo, ang matalino sa Diyos, ilagay mo nga yan doon. 11:30, ayun. Hindi, Proverbs 11:30. Sa King James Version. Sa English mo ilagay, sa English. So, ang sabi ay, He who wins souls is wise. So, kung gusto mo maging matalino ka sa Diyos, ano ang dapat? Anong dapat? Sino matalino sa Diyos? Ayun, The fruit of the righteous is a tree of life. Tapos, he who wins souls is wise. Pasira-sira na ating TV doon, hindi na mabasa. So, and he who wins souls is wise. Kaya nga, ikakabit na po natin ito sa ating team. It's one, bring one. Alam po ba niyo kung bakit? Kung gusto ninyo na ang langit ang pasayahin, according to Luke 15:10, maraming 15:10. Sabi niya, nagkakatuwa ang langit. Sabi niya, likewise I say unto you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner that repents. Napapasaya lang natin ng Diyos sa langit, ang mga anghel doon sa langit, pag may naliligtas na isang tao. Amen. Ngayon, ikaw ba'y matalino sa criteria o sa pamantayan ng Panginoon? Ang matalino, kahit hindi ka marunong bumasa, nakakapagdala ka ng, nakakahikayat ka ng kaluluwa sa Panginoon, matalino ka sa Diyos. Bakit? Sapagkat habang buhay nakakasamahin mo yung iyong kaibigan, yung iyong pamilya na nadala mo sa Panginoon. Forever and forever. Kaya matalino ka because you convince him of his eternal life. Hindi matatapos kasama mo doon. Laging may magpapasalamat sa iyo. Sasabihin sa iyo, salamat brother, salamat sister, sapagkat tinulungan mo kong maintindihan ang langit. Kaya ako nandirito. Amen. At ang pinakamasayang tao, ang pinakamatalinong tao, pagdating ng panahon, mga taong maraming nahikayat na kaluluwa. Ang langit nakakatuwa. So, in closing, I want to challenge you. Huwag tayong umupo dito, huwag tayong tumanda na wala tayong nadadalang tao sa Panginoon. Use your influence. Unahin nyo ang mga anak, ang mga pamilya nyo, dalayin nyo sila sa Panginoon. They will come, ngayon hindi mahalaga ito sa iba, pero ako, I've been a pastor for 45 years na ngayon.
45 taon na ako nagpapastor ngayon. So ngayon, hindi ko na mabilang ang dami ng mga tao na ako'y tinawag bago mamatay. At alam po ninyo, walang tao na nagsabi sa akin pag siya'y mamamatay tungkol sa kayamanan nilang naipon. Walang tao na ano sa akin tungkol sa kanilang pamilya. Ang lahat po, karamihan ng mga tao na sinabi sa akin habang sila'y namamatay, Pastor, ipanalangin mo ako na sa langit ako pumunta. So, kaya alam po ninyo, at the end of our life, ang Diyos ang pinakamahalagang bagay na pinamuhayan natin. Never abandon your faith. Never be silent. Use our influence, our life testimony. Sabihin mo, magandang maglingkod sa Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Hindi niya nais na kayo mapunta sa impyerno. Kung hindi, ikaw ay sa langit makasama, tayo magkakasama sa lugar na masaya, walang problema, walang gutom, walang luha. Sabi niya, forever, it will be a joyful life with our Lord Jesus Christ and our Father in heaven. So, always think about eternity. Always think about people. Amen. Nanay mo, tatay mo, mga anak mo, tagal-tagal na natin dito na nakikinig. Pag nangamatay yan at hindi mo nadala yan sa Panginoon, habang panahon nating pangihinayangan, yung oportunidad, sana naging mainit ako, naging matapang ako na sabihin sa kanila na sila'y mahal ng Diyos. Amen.